come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My destination is unknown, so I'll keep pushing, never slow down. A big blue sky, a pocket of dreams, a head full of hopes, possibilities. I'm taking a chance to reach for the Hello, magandang araw sa inyo lahat. Welcome sa ating channel again. Another day off. Maglilinis na naman. Paunti-unti lilinisin ko yung bahay sa Porac. Kasi ang nangyayari is palabong ng palabong. Sayang naman kasi kung walang maglilinis, diba? Well, anyway, ang balak ko dito is gumawa muna ng pataba. Parang prep soil. Kasi malapit na ang tagulan, balak kong magtanim uli ng gulay. Ito tayo ng manok na decompose na yan. Tapos ito wood ash o abo. Yan, coco fiber, coco fit, pinagsama. Tapos yung yellow na sako is ganun din, tayo ng manok at pinaghalong tayo ng kalabaw. Yung mga fertilizer na yan nahingi ko lang sa kaibigan. Sakto may mga sobra-sobra siya. Kaya nagtatanim-tanim din siya ng mga gulay tulad ng talong, okra. Kaso syempre siya nagbi-business siya. Tayo parang pang sariling konsumo lang. Kaya kahit papaano may sobra siya, binigay niya sa akin. Ito pinaghalo-halo ko lang yung tae na manok, coco fit, coco fiber. Kasi yung coco fiber, yung parang buhok niya is yun yung mag-stack ng tubig, kaya hindi ko na rin nilares. Tapos kalaunan madidecompose din yun, magiging pataba. Tapos abo, yan naman is kung alam nyo yung lalagyanan ng itlog, yung parang karton, binabad ko lang sa tubig. Kaya pala nilagyan ko ng ganyan yung wet subject, kasi para dumiki yung abo. Alam nyo naman yung abo kapag nilipad, diba? Kahit pa paano, sayang. Makikita nyo dyan sa video, may mga konting-konting lumilipad. Pero at least dahil sa basa yung subject natin dumidikit. Ganyan lang ang ginawa ko, pinaghahalo-halo ko. Kasi malaking tulong din yun. Kung wala naman lalagyanan ng itlog, pwede rin yung karton. Ibababad mo lang sa tubig. Tapos yan, paghalu-haluan mo lang. Yun naman, kung mapapansin nyo, may mga buo-buo pa ng chicken manure. Inaano ko lang sa kamay, nilulusaw ko lang para kahit papaano magliit-liit. Pero okay lang yun kahit buo-buo, kasi kalaunan kapag nalagay mo na sa lupa yan tsaka nadidiligan, madidecompose din naman. Pero mas maganda na yung na ano mo siya, na shred mo siya, para kahit pa paano pantay-pantay at saka may halo. Kahit kasi dahil sa panahon ngayon medyo tag-init pa rin, kaya ang hirap magbinhi. Kasi ang balak ko mismo ilalagay na lang sa lupa. Kasi yung iba pwedeng magbinhi sa plastic. Kaya kung gagawin ko dyan is lalagay na lang sa lupa yung bini. Tapos pero mas maganda kung tagulan para hindi ka na mahirapan magdilig. Yan, isisave ko na, ilalagay ko na dyan. Siguro kahit mga dalawang timba okay na yun. Para sa akin mas maganda kasi may naka-ready kang
Kasi yung lupa namin dito is buhangin. Kaya naman magpatubo, pero ang problema lang is payat yung mga halaman kung hindi mo lalagyan ng ganyan. Ayan, pinlastic ko na muna para kung sakaling umulan hindi siya mabasa sa loob, kasi kapag nabasa yan mag-i-imbak ng tubig, tsaka iwas insekto na rin. Ayan na pala yung lilinisin natin, di ba? Sukal. Yung isang box niyan, yan yung pagtataniman ko. Pero habang tag-init, lilinisin ko lang muna. Ayan, konting karet-karet lang, tapos may mga bote-bote dyan. Diba ang sukal, grabe na yung sukal. Wala, ako lang kasi mag-isang napunta dyan tsaka naglilinis. Kung papalinis ko naman, okay din naman yun, kaso minsan ang mangyayari is lalo na kapag tagulan na, ganun din, mabilis din tumubo. Tsaka para exercise na din. Alam mo naman, tumatanda na tayo, kailangan kahit pa paano gumagalaw-galaw tayo para naman yung mga ugat-ugat natin mabuhay. Yan, nililinis ko muna yung lupa, yung mga basura like bote, kahoy, plastic. Kasi ang nangyayari dyan nung una tinambakan ko ng yan, yung mga, kung nakikita nyo yung lugar na yon, yung parang bodega, dati tambak ng mga bote yon, ng mga ngayon inalis ko, nilagay ko dyan sa kung saan nililinis ko. Kaso dahil naging busy sa trabaho, hindi ko na naasikaso, yan, lumabong na yung lugar, naging madamo na. Tapos ang nangyayari, minsan nakakapasyal lang ako, siguro 2 beses sa isang buwan or 3. Kaya minsan ang hirap i-maintain. Dati rin pala akong tumira dyan ng 5 years nung pandemic, dyan ako na pandemic. Kaso nung mga panahon yun wala pa tayong gadget, cellphone lang ang meron ko, tapos low quality pa, kumbaga pang text lang. Kaya sayang, sa mga panahong dyan ako nakatira, hindi ako nakapag video. Kaya kasi dahil sa nakapagtrabaho, yun, medyo nakabili ng mga konting gadget. Yan naman yung sa Jetmatic, yung tangke. Ang ginawa ko, pinahati ko yon, tapos binutas ko sa ilalim. Kapag nagsusunog ako ng kahoy, dahon, doon ko nilalagay para yung abo mas madali. Kasi yung abo magandang fertilizer din kahit papaano. Nakakadagdag sustansya din sa lupa. Pero syempre dyan, dahil maraming dito sa lugar namin, may mga nagsasaka pa rin. Like, nag-aalaga ng kalabaw, kambing, baka. Minsan nakakahingi ako ng tain nila, ng mga manure. Kaso syempre ginagamit din nila yung sa mga tanim nila, kaya hindi rin ako laging nakakahingi. Minsan naman sinasabi ko bilhin ko, kaso ang problema ayaw nilang ibenta. Pero minsan pinagbibigyan ako, binibigyan naman ako. Gusto ko nga bumili dun sa mga farm na may 45 days, kaso ang problema ganun din, ayaw nilang ibenta. Tsaka gusto nila marami yan. Ang gusto nilang benta is 50 pieces. Syempre ang liit lang ng lupa natin. Kapag bumili ako ng 50 pieces na sako na manure, babaho yung lugar, yung mga kapitbahay magre-reklamo. Kaya ayun, minsan ang hirap mag-stock ng organic na fertilizer. Kaya minsan ang balak ko is gumawa na lang tulad ng vermicast. Kaso wala pa tayong budget pampagawa ng box. Kaya minsan
nahihirapan ako sa fertilizer. Ayoko naman umasa sa mga 14, 14, 14, 14, 16, 15. Mas maganda pa rin para sa akin yung organic na kinakain. Mostly naman ang mga tanim ko is pang ano lang naman pang konsumo lang, hindi naman pambenta. Kumbaga parang mini garden lang. Yan, medyo dinadamo ko na dyan. Madali na lang dahil naalis na yung mga talahib na malalaki. Mamaya ipapakita ko yung ano. Nga pala guys, may konting drone shot ako dito kasi nakabili ako ng DJI Neo, kaya medyo may konting pa drone shot tayo. Nagpo-practice lang ako. After nito sana panoorin nyo pa rin kahit papaano yung view ng lugar namin. Malapit na akong matapos dito, babanatan ko na yan kasi minsan dahil sa init ang hirap magstay. Syempre may edad na tayo, 40 plus na tayo. Ayan na yung sinunod ko, pataba na rin yan. Malapit na yung drone shot. Salamat sa pakikinig. Enjoy!